Huwag kayong maging madamot, maging mapagbigay. Ipakita ninyo sa inyong gawa ang inyong natututunan at sinasabi. Suriin ninyong mabuti ang mga natatanggap ninyong espiritu. Huwag kayong magpapadaig sa kadiliman sapagkat nasa sa inyong liwanag. Magpakatatag kayo. Amen. Good morning mga kapatid. Sa mga nakaraang araw, buti hindi pa nag-rapture. Kasi maaaring meron sa atin na hindi talaga naghanda. Malahiningan siya nung araw na yun. Hindi siya ready para sa pagbaba ng Panginoong Yesus. Ibig sabihin, mapalad tayo. Kasi hindi pa nag-rapture eh. Ngayon, paghandaan natin, baka mamaya mag-rapture na. So ayaw ng Diyos ng malahininga. Ang gusto ng Diyos, yung talagang dedicated ka talaga sa Kanya. Everyday, talagang nagsusumikap ka masunod ang kalooban niya. Everyday, talagang inihahanda mo sarili mo sa kaligtasan. Everyday, lumalayo ka sa kasalanan. Everyday, niloloob mo makasunod sa kalooban ng Diyos. So laging everyday yung decision making natin. Kaya mapalad tayo. Kasi pagdating ng mga susunod na araw, maaaring makasama na tayo sa rapture. Kasi nung araw, miski ako, hindi pa rin naman ako talaga totally committed nun eh. Nag-commit na lang ako ng todo, ito lately na. Ganun talaga eh, weather eh. Meron time ang Kristiyano na hindi pa rin talaga siya nagpapakabanal-banal. Pero darating yung araw na magpapakabanal-banal ka. Kasi ayaw ng Diyos nung malahiningan. Ang gusto niya, kung malamig ka. Kung mainit ka. Pag malamig ka, pahinga ka muna. Huwag ka muna mag-Kristiyano talaga. Ngayon, kapag ready ka na maging Kristiyano na talaga, doon ka na ngayon maganda. I-commit mo na sarili mo. Ayaw niya ng malahininga, isusuka kita, sabi ng Diyos. Sapagkat ikaw ay malahininga, isusuka kita. So, ibig sabihin, ano ba ibig sabihin isusuka? Rejekin ka niya. Kasi malahininga ka. So, ang kailangan natin, yung tunay na papasya araw-araw. Yes or no? Which side are you? Kanino ka ba? Sa Diyos ka ba talaga? O sa kalaban? Mamimili ka eh. Ito na yung panahon ng pagpipili. Sabi sa James 5:12, ganito. Ngunit higit sa lahat ng mga bagay, mga kapatid ko, huwag niyong ipanumpa kahit ang langit, ni ang lupa, ni ang anumang ibang sumpa, kundi ang inyong oo ay maging oo, at ang inyong hindi ay maging hindi, upang huwag kayong mahulog sa ilalim ng hatol. Kasi hahatulan ka pag malahininga ka eh. Kaya pag ready ka na, halimbawa, bukas, i-ready mo talaga sarili mo. Oo, Lord, magpapakabanal-banal ako sa araw na ito. Ano ba kalooban mo sa akin? Yun ang gagawin ko. Kinabukasan na naman, ganun na naman. Madali namang malaman kung ano kalooban ng Diyos eh. Mananatili dito tayo sa aral ng doktrina ng mga apostol. Sabi sa Acts 2:42. At sila'y nagsisipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama, sa pagputol-putol ng tinapay at sa pananalangin. So nagagawa ba natin to? Lahat ba ng doktrina o aral ng apostol nagagawa mo? Nananatili ka ba sa aral ng apostol? Kasi ang aral ni Kristo ay binigay sa mga apostol eh. Eh tayo yung iglesia founded through apostles and prophets. Kaya ang sinusunod natin, aral ni Kristo, founded through the apostles. So, alam na natin lahat yan, paulit-ulit na pinipreach ng Holy Spirit eh. Alam mo kung ano kalooban ng Diyos sa iyo. Ang gagawin mo lang, umayon ka. Sundin mo. I-assure mo yung kaligtasan mo sa araw na ito. Kaya nagbabala ang Diyos kay Solomon eh. Si Solomon, pinakamayaman tao, pinakamatalino ha. Pero nag-warning siya sa 1 Chronicles 28:9. Ito sabi niya kay Solomon. Ikaw, Solomon, ang aking anak, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama. Kasi si David, bagamat nagkasala si David, nagsisi talaga si David.
Talaga hindi siya iniwan ng Espiritu Santo. Kaya talaga sumunod ng todo si David. Kaya minahal naman siya ng Diyos. Siya ang pastor ng Israel talaga. Para si Magdalena. Nung magsisi si Magdalena, dire-diretso talagang pagsunod kay David. Ganun din tayo. Pag dinesisyonan mo na magsisi ka na talaga, sumunod ka na talaga. Siguraduhin mo. Kilalanin mo ang Diyos ng iyong Ama at paglingkuran mo siya ng sakdal na puso at ng kusang pag-iisip. Gusto ng Diyos talaga yung kusang pag-iisip mo. Decided ka na ba talaga? Magpapakatotoo ka na ba? Kasi ikaw at ang Diyos lang nakakaalam nun eh. Hindi ka naman pwedeng hatulan ng kahit sino. Hindi namin alam kung ano nasa puso mo eh. Paano ka hahatulan? Diyos lang ang pwedeng humatol. Kaya ikaw, hatulan mo sarili mo sa araw na ito. Hatulan mo na sarili mo. Kung hindi ka sinusulot ng budhi mo, hindi ka nisusurutin ng budhi ng Diyos. Kung sinusurot ng budhi mo o puso mo, lalo kang hahatulan ng Diyos. Kaya suriin natin ang sarili natin. Tayo ba'y nakatayo pa sa pananampalataya o nakabuwal na? Today is the day of salvation lagi. Hindi yung kahapon. Hindi yung future, ngayon lagi. Bukas, ngayon na naman yun. So magdesisyon ka na talaga. I-commit mo. Ikaw kasi ang magliligtas sa sarili mo at ang Diyos eh. Kaya sabi ng Diyos, pag-ingatan nyo inyong sarili, baka mabaliwala yung pinagpag-aala namin. Yung mga aral ng apostol, yung teachings ni Cristo, pinagpag-aala nila yun. Baka iwala natin yung aral na yun. Hindi tayo sumunod sa nakalooban ng Diyos. Sayang naman yung pagkakataon. Paglikuran mo siya ng sakdal na puso at ng kusang pag-iisip, sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat ng puso at nalalaman ang lahat ng akala ng pag-iisip. Kung iyong hanapin siya, masusumpungan siya sa iyo. Ngunit kung itakwil mo siya, itatakwil ka niya magpakailanman. So pag hinahanap mo ang Diyos, matatagpuan mo ang Diyos. Kasi ang Diyos nasa puso na natin. Kaya hindi pwede sabihin, si Kristo nandun. Si Kristo nasa puso mo. Nasa puso natin ang Panginoong Yesus. Ngayon, ipamuhay mo, sabi nga ng message yung natututunan nyo, ipakita nyo kung natuto talaga kayo. Yung bang kalooban ng Diyos na natutunan natin, ipinamumuhay natin. Totoo ba na sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos? Sigurado ka ba na talagang committed ka na? Itong araw na to, sigurado ka ba na committed ka sa Diyos? Check oneself, sabi sa 1 Corinthians 10:12. Yung nag-aakala siya'y nakatayo, mag-ingat na baka siya'y nabuhal. So mag-ingat daw tayo, baka nag-aakala ka nakatayo, nakabuhal ka pala. So malalaman mo naman yun sa araw na ito. Kasi kahit ano naman ang kasalanan mo, kahit ano pagkukulang mo, kahit hindi ka nakasunod na sa nakaraang taon, napakaraming oras o araw hindi ka nakakasunod, itong araw na to, burado lahat yun. Basta magsisi ka lang ng lubos at decisional mo lang susunod ka sa Diyos araw-araw. Burado na lahat yun. Kinalimutan ng Diyos lahat yun. Ganun ang awa at pag-ibig ng Diyos sa atin. Kung ipapahayag mo ang kasalanan mo, tapat kang tatanggapin ito, patatawarin kita sa lahat ng iyong mga kasalanan at lilinisin kita sa lahat ng iyong karumihan. So may bonus pa, lilinisin pa niya lahat ng karumihan mo. Basta tapat ka lang nagsisi, tapat ka lang talagang humingi ng tawad sa Diyos, nilimot na lahat ng bisyo. O kinabukasan na naman, day of salvation na naman, gano'n na naman. Pag sumikapan mo na naman magpakabala, pero uusigin ka, sabi sa 2 Timothy 2:12, 3:13. 2 Timothy 3:12. Oo, at sa lahat, yung ibig na mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus, magbabata ng pag-uusig. Sino ba ang taga-usig? Si Satanas, the persecutor of the brethren. Si Satanas ang persecutor. Ngayon, hahanap siya ng instrumento dito sa lupa. Pwedeng nanay mo, tatay mo, kapatid mo, kapitbahay mo, kaibigan mo, kapatiran mo, ang gamitin sa iyo para usigin ka. Ngayon, kung mo alam mo, nagpapakabanal-banal ka, si Satanas ang umuusig, hindi yung tao yun. Ginagamit lang yung tao. Kaya kapag kayo inuusig na matindi pag-uusig, ibig sabihin nagpapakabanal-banal ka.
Kaya sabi ni Kristo, una akong inusig, uusigin kayo. Yeah. What? Revelation 3:15. Paano tayo nasa naman? Nawala. Ang lakas ng boses, mana sa akin. Revelation 3:15. Nalalaman ko ang iyong mga gawa na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sana ikaw ay malamig o mainit. So kung mga nakaraang panahon, malamig na malamig ka, bukas naman sana, maging mainit ka na. Lagi tayong binibigyan ng chance ng Diyos eh. Ganun ang pag-ibig ng Diyos. Bakit yung mga makasalanan hindi pa hinahatulan? Binibigyan ng chance na magsisi. Kasi ang Diyos, pagmahal yan eh, mapagpatawad siya. Pag tapat ka magsisisi, patatawarin ka sa lahat ng kasalanan mo. Kaya meron nauuna, nauhuli, may nauhuli, nauuna. Ang importante, nagtrabaho ka nung araw na yun. Di ba? Sabi, humanap nga kayo ng manggagawa. O di ba, kumontrata siya. Sa isang araw, isang denaryo. Yung isa, nagtrabaho lang, sandali lang eh. Nagre-reklamo. O bakit gano'n na ano? Bakit sila... Ako, sandali lang nagtrabaho, isang denaryo. Kami ang tagal-tagal na nagtrabaho, isang denaryo. Ano ba usapan? Di ba pag nagtrabaho, isang denaryo, hindi naman sinabi ko maiksing trabaho o mahaba eh. Nagtrabaho. Ibig sabihin, you work out your own salvation. Mas mapalad nga yung nauna eh. Kasi masasanay ka na sa pagsunod. Ang problema, baka mamaya sa bandang ulit, tumalikod ka pa. Yun ang delikado. Yung nahuhuli, mapalad siya. Kasi naging tapat talaga siya. Nang dumating si Kristo, kahit konting panahon lang isinunod niya, talaga naging matuwid siya, naging banal siya. Kaya kinuha siya ng Diyos. Kaya sabi yung nauuna, nauhuli. Yung nauhuli, nauuna. Ang daming nauuna dito, yung nauna na nga dito, nagtalikuran na lahat eh. Parang iglesia ng ng Israel. Excuse me. Kasi alam niyo yung firstborn ng Israel, hindi nakapasok sa promised land yun eh. Mga nangamatay yun. Yung second generation, yung mga anak na ng first generation, na nakapasok. Pag binabalik mo yung nakaraang araw sa iglesia ng LCD, yung mga first generation na, na-disgrasya eh. Madami doon rebelde. Pastor, bishop, mga member. Tayo ngayon yung second generation. Sa pamumuno ni Joshua, papasok tayo sa promised land. Pero araw-araw, magbabata ka ng pag-uusig. Magpakabanal-banal ka araw-araw. Hindi naman nakakasawa eh. Itong isang araw na to, focus ka sa kabanatan, focus ka sa kaligtasan. O bukas ganun din, focus ka lang sa kaligtasan at kabanatan, okay na eh. Mananatili ka lang sa kaligtasan. 1 Corinthians 15. Hindi naman mahirap sumunod sa utos ng Diyos. Bakit? Eh mag-uutos ba siya ng hindi mo kayang gawin? Diyos yun eh. Alam niya yun. Kaya mong gawin yun. Bakit? May Espiritu Santo ibinigay sa iyo. Ang Espiritu Santo ang gagawa sa iyo. This is the ministry of the Holy Spirit. Malapit na magtapos. Kapag kinuha na tayo, dinala na sa langit, tapos na ang ministry ng Holy Spirit. Susunod na ngayon, ang ministry uli ni Jesus Christ bilang High Priest sa millennium period. Lahat na ng puwersa gagamitin na. Di ba binasa ko, pinakita ko sa iyo, RC, yung pati anghel nagpipreach sa millennium. 144. Kasi kailangan ma-saturate na eh. Madami pang hindi nakakarinig ng Ebanghelyo. Sa millennium period, ang dami dun. Sa Amazon jungle lang, sa Africa. Yung mga Muslim, ang daming ipipreach doon. Kaya lahat ng paraan gagawin para mailigtas ang lahat. O hanggang sa ilan nga, tsaka lang magiging end of the world. Tsaka lang gugunawin ng mundo. Yung iba sinasabi, gugunawin ng mundo. Di pa. May 1,000 taon pa eh. Tapos magpipreach pa para ma-preach yung natitira eh. Eh meron pa 7 years of great tribulation. So rapture muna, anytime yan. Kaya binibigyan tayo ng chance ng Diyos na maganda ka bukas. Ngayon, maganda ka. Bukas, today uli, maganda ka. Today is the day of salvation lagi.
Kalimutan mo lahat ng mga nakaraan. Sabi ni Pablo, ako'y nagtutumulin sa hinaharap. Nililimot ko yung nasa likuran. Kung naging wala kang kwentang Kristiyano nung nakaraan, di wala kwenta. Eh ngayon may kwenta ka na, o di ba okay ka na? Yun ang importante ngayon. Okay ka ngayon. Yung nakaraan mo, wala kang kwenta-kwenta, di ba? Eh ano naman, nakaraan na yun eh. Eh yung ngayon, wala ka nang kakwenta-kwenta nung nakapatid. Wala ka pa rin kakwenta-kwenta. Eh dapat, lagyan ka na ng bato sa lig, tapo ka na lang sa ilog, sa dagat. Hindi ka na natuto. Lahat ng paraan binibigay ng Diyos sa atin, sabi niya sa 2 Peter 3:9. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba. Kundi mapagpahinuhod sila sa inyo. Pagkat ayaw niya na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Ayaw niya mapahamak kasi bakit? Eh nilikha niya tao, responsibilidad niya yun. Ngayon, binigyan niya ng free will para malaman niya kung sino yung anak niya na nilikha niya. Kasi ang plano niya talaga, pararamihin niya sarili niya. Kaya kita mo, unang inianak niya si Kristo. Family of God. Kaya ang sabi ko nga sa inyo, kung may pagkakataon pa tayo, sabi ko sa anak ko, habang nakakalakad pa ako, maglaboy nga tayo. Kasi magsama-sama kayong pamilya sa ngayon. Anuhin nyo, fellowship kayong pamilya ngayon. Kasi sa langit, hindi na kayo makapag-fellowship. Iba na fellowship dun. Ano na, family of God na yun. Puro magkakapatid na tayo dun. Wala nang anak at asawa dun. Yun ang reunion natin sa langit lahat na ngayon. Mag-reunion kayo, mga pamilya. Sama-sama kayo. Ay, diyan kayo magpunta basta sama-sama. Unity in the band of blood. Kasi hindi mo alam, kailan mo pa makakasama tatay mo. Sabi ko nga, buti, nakakagalaw pa ako eh. Ang dami ko sakit eh. Kaya ako nagiging malakas dahil ang Diyos eh. Pinagtiwalaan ko lang yung habag ng Diyos. Yung kagandahan loob ng Diyos. Yung kapangyarihan ng Diyos. Doon lang ako umaasa sa Diyos. Kaya pa ako nakakagalaw dahil pinagagalaw pa niya ako. Kaya habang nakakagalaw ako, may pagkakataon, sama-sama tayo. Pag may pera, may panahon, sama-sama tayo. Hindi mo na alam. Ngayon, kausap mo, bukas hindi na. Kasabihin mo nga, akalain mo yun, parang kanina lang makakakwentuhan kami, ngayon wala na. Hindi mo nga alam ang oras ng tao eh. Samantalahin mo, mahalin mo na yung tatay mo, yung nanay mo, yung mga anak nyo, kapatid mo, yung apo nyo, magmahalan na kayo lagi. Kasi wala nang panahon na lalabi, hindi mo alam eh. Alam mo ba? Yung araw ng bukas niya, hindi mo alam eh. Oh, ito nagpapasala sa amin eh. Sabi ng Proverbs 27:1. Ayos ah, meron pa akong Guardia Civil ah. Huwag mong ipaghambog ang kinabukasan. Sapagkat hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw. Yung kinabukasan nga lang, hindi mo pwedeng ipanghambog eh. Yung susunod na araw pa. Mamaya nga lang, hindi mo na alam eh. Diba? Hindi mo alam eh. Hindi mo masasabi ang buhay ng tao. Para tayo singaw na bigla na lang lumabas at natutuyot nawawala na. Inihalin tayo sa water vapor ng Diyos. Para ka lang singaw, sana yung pagkasingaw mo mabango. Hindi ka utot. Kasi kung utot ka, wala kang kakwenta-kwenta. Nagpasigaw ka, ang baho, nag-aalisan ng mga tao sa iyo. Ayaw kang kasama. Kasi utot ka. Dapat mabango ka. Gusto kang kasama ng tao. Para kang asin. Merong asin. Kaya sabi, you are salt of the earth. Para magkalasa. Pag nandun ka sa grupo, may lasa yung grupo. Hindi nag-aalisan. Masayang nagkukwentuhan, nagpe-fellowship, kayong pamilya. Kasi, importante yan. Kasi sa langit, ang reunion natin, ang Ama na, si Kristo, ang Holy Spirit, lahat na tayo, mga anak, magkakapatid tayo lahat doon. Yun ang great reunion na gaganapin sa langit. Dito, magsanay na tayo mag-reunion, mga pamilya. Talaga magmahala na, kasi maaaring hindi mo naman talaga minamahal nanay mo o tatay mo eh. Miski yung tatay mo, hindi ka rin talaga minamahal eh.
Yung nanay mo, hindi ka rin talaga minamahal. Ang pagmamahal nila, yung pag-ibig nila, nagmumula sa kanilang sarili. Hindi yung pag-ibig ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, yung pag-ibig niya ay iibig mo sa asawa mo, sa anak mo. Nakasulat yan sa 1 Corinthians 13, 4-8. Yun ang pag-ibig niya, yun ang gagawin mo. Kahit ano sama ng anak mo, mamahalin mo yan. Susuportahan mo yan. Hindi mo titignan ng pagkakamali niyan. Tatakpan mo ng pag-ibig lahat ng pagkukulang. Ganun din ang tatay at nanay mo. Kahit ang daming pagkukulang ng tatay, nanay mo, o lola at lola mo, mamahalin mo pa rin yan. Pag-ibig ang paiiralin mo. Basahin nga natin yung pag-ibig. Punta tayo sa pag-ibig. Ang pag-ibig ay napagpahinuhod. Ibig sabihin, matiyaga, napagpahinuhod. May patient ka. Tinitiyaga mo. Halimbawa, asawa mo, tigas-tigas ng ulo, ay sumunod sa Diyos. Mapagpahinuhod ka dyan, tiyagain mo yan, kasi darating ang araw, susunod sa Diyos yan. Tiyagain mo lang. Lagi ka lang umaasa na susunod sa Diyos yan. Ganun din yung lalaki at babae, kayong mag-asawa. Maging matiyagain lang kayo, maging matiisin kayo sa isa't isa. Kung paano namatay si Kristo nang tayo makasalanan pa, ganun kayo mag-ibigan. Yun ang bagong utos eh. Love one another as I have loved you. Ang pag-ibig ni Kristo, nung makasalanan pa tayo, namatay na siya sa krus. Ganun ka din. Habang makasalanan ng asawa mo, ang dami pagkukulang, mamamatay ka para sa kanya, mamahalin mo siya. Titiyagain mo siya, titiisin mo siya. Ang pag-ibig ay magandang loob. Ibig sabihin, kahit ginawa ka ng kasamahan, hinura ka ng anak mo, tinadyakan ka ng anak mo, gumawa ng masama sa iyo ang asawa mo, nanay mo, tatay mo, maganda pa rin ang kalooban mo. Nabubuhay ka pa rin sa kalooban ng Diyos. Gumaganti ka pa rin ng mabuti sa masama. Yun ang pag-ibig. Ang pag-ibig hindi nananaghilig. So hindi mo i-compare na sarili mo sa iba. Bakit si ganon pinagpala, ako hindi? Bakit sila nakakapuntang Boracay, ako hindi? Huwag mo ka maiinggit sa kanila. Huwag ka mananaghili. Mabuhay ka sa Diyos. Ang Diyos ang bahala sa iyo. Bibigyan ka ng Diyos na para sa iyo. Ang pag-ibig hindi nagmamapuri. So hindi ka mayabang. Hindi mo yung pagmamapuri. Talaga ako, masunurin ako sa Diyos. Talagang ako. Para ka pariseyo. Hindi ako katulad mo, no? Nagturo pa eh. Yung nagpe-pray, samantalang yung nagpe-pray, dinadago ka pa yung dibdib. Sabi niya, Panginoon, ako, sinunod kita lahat, ha? Sunod ako ng sunod sa iyo, ha? Hindi katulad no? Nagturo pa eh. Sabi niyo, katulad no? Maniningil ng buwis. Ako, mabuti ako. Pero yun, masama yun. Paano ka ililigtas ng Diyos? Napaka mayabang mo. Pinagmamapuri mo sarili mo. Wala ka sa kalooban niya. Palalayasin ka, di ba sabi nung nandun, Panginoon, nag-preach kami. Nagpalayas kami ng demonyo. Hindi ko kayo kilala. Buti pa, basahin natin. Matthew 7. Matthew 7, 21-22. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kasi ang daming demonyo nagsasabi, Panginoon, 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 dadalhin mo na ba kami doon? Panginoon, nakakatulan mo na ba kami? Panginoon, dalhin mo na lang kami doon sa baboy. O, tawag na, demonyo yun, ha? Tumatawag ng Panginoon. Kung hindi yung gumaganap ng kalooban ng Ama na nasa langit, o ginanap ba ng demonyo ang kalooban ng Diyos? Hindi, fallen angels eh. They fall from grace. Nahulog sila, hindi sila sumunod sa Diyos, lumaban. Ay di nahulog silang lahat. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na yun, Panginoon, hindi ba ka nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo, nagpalayas kami ng demonyo. At sa pangalan mo, nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Kung magkagayon, ipapahayag ko sa kanila,
kailanman hindi ko kayo nakikilala. Magsilayo kayo sa akin. Kayo manggagawa ng katampalasan. At nakikilala ng Diyos ang Kanya. May tatak eh. Ano tatak? 2 Timothy 2:19. Ito tatak ng Diyos. Pakinggan nyo. Gayon man ay ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatili na may tatak nito. May Holy Spirit sa iyo. Nakikilala ng Panginoon ang Kanya at lumalayo sa kaliguan ng bawat isa na sumasabit lang sa pangalan ng Panginoon. Yung Holy Spirit na nasa iyo, tinuturuan kang lumayo sa kasalanan. Yun ang tatak. May tatak ang Diyos sa iyo na ikaw ay sa Kanya. Kilala ka ng Diyos. Lumalayo ka talaga sa kasalanan. Bagamat nagkukulang tayo nagkakasala, lumalayo tayo. Ayaw natin nun. Pero minsan nakakasala tayo. Pero ayaw natin nun. So hindi ikaw yun, sabi ni Pablo. Bakit ganito ang tao? Kung ano yung gusto kong gawin mabuti, hindi ko magawa. Yung masama na gagawa ko. Ang masama ang gumagawa sa akin, hindi ako yun. Yung kasalanan nananangan sa aking katawan, yun ang gumagawa. Kaya nakipaglaban si Pablo sa kasalanan. 1 Corinthians 9:27. Ngunit hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil. Baka sakaling sa anumang paraan, pagkapangaral ko sa iba, ako rin ang itakwil. Susupilin mo yung gawa ng laman. Paano? Paano nyo supilin? 1 Peter 4:1. Excuse me. Kung paano nga si Kristo ay nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng gayong pag-iisip. So para labanan daw ang laman, pag-iisip ni Kristo. Sapagkat siya ay nagbata sa laman, napatigil niya ang kasalanan. So huwag mong payagan kumilos yung kasalanan sa katawan mo makasalanan. Hampasin mo yung katawan, ibig sabihin, supilin mo, huwag kang pumayag na lumabas yung dating pagkatao. Kasi may dating pagkatao, yung dating pagkatao, gagamitin yung katawan mo dahil nandiyan ang kasalanan. Yung bagong pagkatao, hindi nakakasala yun eh. Anak ng Diyos yun eh. Yung nasa iyo na luma, anak ng demonyo yun. Kaya papalitan ng katawan. Kasi kung hindi papalitan ng katawan, walang solusyon para makapunta ka sa langit. Ang solusyon para alisin yung katawan na yan at palitan ng glorified katulad ng katawan ni Kristo para makapasok sa langit. Kasi kung papapasukin ng katawan doon, lahat kayo patay lahat. Kasi hindi kaya tagalan ng katawan, ang kaluwalhatian ng Diyos, patay kayo kaagad. Hindi mo kakayanin ng glory of God. Para kayanin mo ang glory of God, magkaroon ka ng glory of God. Anong glory of God? Glorified body ni Kristo. Kaya sabi niya Panginoon, kung makikita mo sa ang Panginoon, magiging katulad ka niya. Sabi sa 1 John 3. First John 3:2. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos. So may bago kang pagkatao. Ngayon, ngayon. So bukas, dapat anak ka ng Diyos. Ngayon eh. Kaya sabi ko sa inyo, araw-araw kumitid ka sa kabanalan. Ngayon, mga anak tayo ng Diyos. Baka mamaya, bukas, anak ka ng demonyo. Ano mapapasok sa langit? Ngayon, anak tayo ng Diyos. So bukas, another day na naman yun. Anak ka ng Diyos dapat. Kaya sabi, ngayon, mga anak tayo ng Diyos. At hindi pa nakakaya kung magiging ano tayo. Hindi pa natin malalaman. Bakit? Hindi pa nga nakakayag si Kristo. Paano mo malalaman? Parang Antikristo. Madami na nagsasabi, ang Antikristo ito. Hindi pa nga nakakayag, alam mo na. Sino kasi Madam Oring? Pag nahayag ang Antikristo, doon lang malalaman kung sino yung Antikristo. Ganon din tayo. Tsaka mo lang malalaman kung ano glorified body pag nakita mo na si Kristo. Yun ang hatol na ibibigay ng Diyos eh. Ikaw glorified niya sa Kanya. Kung siya'y tayo magiging katulad niya, so alam na natin, magiging katulad tayo ni Kristo. Kung paano ang glorification ng katawan ni Kristo, ganoon din ang glorification natin.
Sapagkat siya ating makikitang gaya ng kanyang sarili. Kaya nga, naglolokohan kami kanina dun eh. Asan daw si baby? Ako nandun sa loob. Gusto mo ba papuntahin natin dito? Baby, lumabas ka na dyan. Eh pag lumabas si baby, ibig sabihin, glorified na yun. Rapture na kasunod nun. Eh hindi lumabas, so hindi bakit? Marami pang hindi kasi makakasama sa rapture. Mapagpahiluhod pa ang Diyos sa iglesia natin. Ayaw niya na may maiwan. Sayang yung prayer natin, araw-araw, Panginoon, walang mamamatay sa palatyo siya. Buhay mo kami kukunin lahat. Araw-araw yun, maya't maya, yun ang prayer ko. Yun ang nananasan ng puso ko, yun ang gusto ko. Yun lang ang ambisyon ko, makapunta sa langit. Kasi naranasan ko yung pagiging bata, yung pagiging walang ya, pagkakaroon ng maraming pera, walang kabuluhan lahat, walang kakwenta-kwenta lahat. Ang importante yung kaluluwa mo, yung kaligtasan mo. Yun ang pagtuunan mo ng pansin araw-araw. Yung kaligtasan mo, today is the day of salvation. Kaya sabi ko nga sa inyo, pairali natin ang pag-ibig. Balik mo lang yan tayo sa pag-ibig. Ang pag-ibig hindi nag-uugaling mahalay. Yung mahalay, yung bastos. Mahalay ang isip mo, yung bibig mo, mahalay. Ang pag-ibig, hindi gano'n, hindi siya mahalay, hindi siya bastos. Hindi hinahanap ang kanyang sarili. So, hindi mo ihahanapin ang sarili mo sa kanya. Dapat ka, ganito ka. Buti pa yung kapitbahay natin. Scholar na, yaman pa ngayon. General manager pa. Kung talang ikaw, laborer ka lang. Hindi mo ba alam mas maganda yung laborer kaysa sa general manager? Pera lang ang kanya. Ikaw, kalusugan. Nasa Bible yun eh, ang manggagawang tao natutulog na mahimbing. Kumain man siya ng maraming hindi, nahimbing ang tulog niya, at mga lakas siya. Kasi laborer siya eh. Tignan niyo yung mga magsasaka. Ang tagal ng buhay, bakit? Eh biruin mo, arawin at ulanin yun sa bukid. Pinagpapawisan, tapos ang pagkain pa nila, ang ulam. Prutas eh. Si Katanggol dito, yung magsasaka, tinanong ko, ay ko, Katanggol, ilang taon na kayo? Ba, 80 na ako. Kahit kung ano ang sikreto nyo, ba't ang haba ng buhay nyo? Ano ba kinakain nyo? Eh di kaya na tulang. Eh sa bukid do, pag yung nagbubukid kayo, ano kinakain nyo? Ano ba ang ulam nyo? Mangga. Tsaka saging. Pinuhin mo, may kanin siya, ang ulam niya mangga, tsaka saging. Prutas yung ulam niya. Eh tayo, ang lakas na natin, only rice tayo, tapos ang pagkain natin, puro mamantika, puro pang-high blood, pang-diabetes. Paano nga ba ang buhay mo niya? Eh yun, tinan nyo, magsasaka nyo, araw-araw yun, pinagpapawisan. Naaarawan. Baka mamaya sa inyo, wala na nagpapaaraw. Napakahalaga na kaysa bumili ka ng vitamin D, ng mga supplement, araw na lang, libre pa. Magpaaraw ka. Kahit alas 12, magpaaraw. Huwag kang magbilad. Magpaaraw ka ng 10 minutes. Iba yung nagbilad, siya nagpaaraw. Kasi sabi niya, ang init na ng araw eh. Kailan ba lumamig ang araw? Mainit naman talaga. Eh, nagsisilab na bituin yan. Di mainit yan. Ngayon, magpaaraw ka ng 10 minutes. Pero masarap kasi yung 7. Eh, kami, wala akong lugar dyan eh. Kaya pag nagpapaaraw ako, naabot na ako na alas 11, alas 12. Pero 10 minutes lang, nagpapaaraw ako. Usually, alas 12 nga. Wala eh. Wala kubli yung araw dito sa amin eh. Nakublihan ng mga building dun eh. Hindi makapunta yung araw, yung sikat eh. O hindi ganun, magpapaaraw. Tapos inom ng maraming tubig. Libre na rin yun. Pero ngayon, hindi libre eh. Kaya bumili ka ng mineral water. Kasi yung Maynilad ngayon at saka Manila water, kulay dilaw yung binibigay na tubig. Tapos, sigil pa na sigil ang mahal. Tapos sa tubig nila, meron daw manganese. Meron daw sumobrang manganese, kaya naging dilaw. Mainom ba na mahihirap na nga, kawawa pa. Tayo, hindi naman tayo mahirap. Kaya natin bumili ng mineral water. Kaya natin bumili ng mineral para ihalo doon sa tubig. Kasi ang tubig, mahalaga yan eh. Mas mahalaga kung merong minerals. May manganese, merong mga copper, lahat ng kasi galing tayo sa alikabok ng lupa eh. Ang tao, ang katawan natin, babalik sa alikabok. Pag chinig niyo alikabok sa earth, nandun ang lahat ng minerals. May calcium,
May copper, may gold, may silver, may aluminum, may chromium, may selenium, may manganese, may potassium. Kasi kaya pag chinik ka sa laboratory, yun ang lalabas sa iyo eh. So araw-araw, siguraduhin mo sa langit ka. Kasi may warning ang Diyos dito sa rapture eh. Basahin ko sa inyo yung warning sa rapture. Matthew 24:40-41. Kung magkagayon, sasabukid ang dalawang lalaki. Ang isa'y kukunin, ang isa'y maiiwan. Dalawang babaeng nagsisigiling sa isang gilingan. Ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin tayo mga Kristiyano, meron maiiwang isa, meron makukuha. Pero pwede tayo makuha lahat kung magbabantay ka araw-araw, committed ka sa kaligtasan araw-araw. Ang commitment mo lang talaga, kaligtasan ng kaluluwa. Wala namang iba eh. Meron bang ibang purpose, kaya ka binigyan ng faith? Wala naman eh. Para yumamay, iiwan mo lang din yun. Houston, ang importante yung kalusugan ng katawan. Yan ang ubusin mo yung pera mo sa kalusugan ng katawan mo. Huwag kang manghinayang sa pera. Kain ka nga ng kain ng pan-diabetes tsaka pang-high blood. Kainin mo yung nutritional food. Yung mga berries. Pa-deliver ka sa Shopee. Yung mga nuts. Tapos, minom ka ng dagdagan mo yung iniinom mo ng virgin coconut oil, virgin olive oil. Dagdagan mo ng mga spices kung ano, prutas, gulay. Huwag kang manghinayang sa broccoli tsaka cauliflower kahit mahal. Kainin mo yun. Kasi masustansya yun. Napakaraming sustansya yun. Tapos mag-fasting ka minsan. Wala kang ginawa kundi mag-fast eating eh. Mag-fasting ka naman. Makapagpahinga naman yung liver mo tsaka yung kidney. Tsaka yung tiyan mo. Amin namang makapagpahinga. Pagod na pagod. Mula nung bata ka, hindi na tumigil yun eh. Ang huwag mo lang pagpapahingahin, yung puso. Dahil pag nagpahinga yung puso, para ka ng pusa niyan. Patay ka na. Pero yung internal organs, kaya na prayer ko lagi, Lord, yung internal organs namin mag-function ng tamang function. Yung immune system namin, palakasin mo. Lalakas ang immune system mo kung gagawin mo yung tamang pagkain at alaga sa katawan. Kasi sabi, pangalagaan nyo ang templo ng Espiritu Santo, ang katawan. Hindi nyo ba nalalaman ang inyong katawan ng templo ng banal na Espiritu? Pag-ingatan mo. Katawan mo sino mag-iingat niyan? Iba, babatukan ka lang. Pag iba, pag-iingatan. Pag-ingatan mo yung katawan mo. Kasi part yan ng kaluluwa eh. Kasi nung hingahan ng Diyos, ang alikabok ng lupa, ikinorte niya sa image niya, naging buhay na kaluluwa. So ang buhay na kaluluwa, may espiritu, may kaluluwa at katawan. Yun ang buhay na kaluluwa. Kaya pag namatay yung katawan lupa, babalik sa alikabok lang yun. Yung espiritu, kasama ng kaluluwa natin yun. Kung nasa Diyos ka, pupunta sa langit yun. Kung sa impyerno ka, pupunta sa impyerno yun. Lalagyan ka ng katawang inuud dun. Yung sa langit naman, ikaw glorified body ka. So dito pa lang, ikaw glorified ka na. So alam mo na eh, kasi yun ang first resurrection. Yung second resurrection, yun na yung para sa pupunta sa impyerno. Mapalad yung makasama sa first resurrection. Sabi sa 20 ng Revelation. Revelation 26. Mapalad at banal ang makatakip sa unang pagkabuhay na maguli. Yung first resurrection, yun yung target natin. Kasi yun yung eternal life. Lahat ng anak ng Diyos, pagdating ni Kristo, first resurrection yun. Yung mga patay, ang unang mabubuhay. Kaya ako pag natutulog, sabi ko, Lord, pakita mo na nga si baby sa paanan kong glorified. Kasi yung urn niya, nalo sa paanan ko lang eh, sa may computer table ko eh. Doon ko nilagay eh. Mas maganda yung ganun eh.
kasama mo na yung asawa mo dito. Eh pag nakalabing dun sa ano, sabi, kasi dun babangon niya, sabi, at iniluwa ang bangkay dun sa dagat at sa libingan. Nandun yung mga kaluluwa ng mga tao. Dun maririnig ang tinig ni Kristo sa mga libingan. Eh kung nasa libingan, hindi dun pala, kung kasama mo na, nasa urn na, anytime pagtayo ni baby doon, kita mo na, ibig sabihin, rapture na. Kasi unang mabubuhay ang patay. Isang kisap mata lang yun, ha? Eh, alam mo naman na isang kisap mata, paano mo kukompute ang isang kisap mata? Napakabilis nun. Basahin nga natin yan. 1 Thessalonians 4:16. Sapagkat ang Panginoon din ay bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ang unang mabubuhay na maguli. Kung magkagayon tayo nabubuhay, na natitira'y aagawin kasama nila sa mga alapaat, upang salubungin ng Panginoon sa hangin at sa ganito sa Panginoon tayo magpakialanman. So forever na tayo kasama ng Panginoong Jesus. From the time ng first judgment o yung first resurrection. Yun ang first resurrection, yung rapture. So pag naiipunan niya dun sa langit, ititira tayo dun sa bahay natin dun sa New Jerusalem. Hinihintay natin yung 7 years of great tribulation na makata. Tapos pag hingi ng tulong ng Israel, kay Kristo, bababa na tayo. Galing dun sa kwarto sa langit. Bababa tayo sa Jerusalem. Papatayin ng Panginoong Hesus lahat ng nandun. Kaya pag tuyot na ang Euphrates River, ibig sabihin nun, tribulation na yun. Kasi hindi pa matutuyot ngayon kasi wala pa tribulation. Sa tribulation period kasi lulusog yung kings of the east, yung hari ng east, yung mga taga-silangan, China, east yan, sa Middle East, east din yan. Sama-sama silang lulusog sa Jerusalem. Dadaan sa Euphrates, kaya natutuyo ang Euphrates. Ngayon, bababa tayo after 7 years of great tribulation. Dudurugin ng Panginoong lahat yun. Patay lahat yun. Walang matitira doon. I-establish ni Kristo yung kaharian niya dito sa lupa. Millennium period. Ngayon, hihingin sa niya ang tulong natin lahat. Lahat ng naligtas, magiging saserdote niya. Plus yung 144,000 tribes of Israel, tatataan ng Diyos yun. Plus yung mga anghel, magpipreach. Para sa i-preach yung salvation, para dumating na yung wakas. Saka lang dadating ang wakas. O gugunawin ang mundo. Magbabaksakan na lahat ng bituin, magkakaroon ng isang kapoy. Parang fluorescent lamp. Di ba ang fluorescent lamp may starter yun? Pag isinuwis nyo, para magsindo yung daylight, i-start muna yun eh. Pag i-start nyo, sindi na yun. Ganun din ang gagawin ng Diyos. Sa buong universe. May starter dun. Pag pinindot niya ang isang portion dun, magsisilab. Lahat na yun, magsisilab. Sisindi na lahat yung buong fluorescent. Ganun. Ganun ang gagawin pag gunaw na yun. Matagal pa yun eh. Palagay mo na, ang rapture is 2025 kaya. Para malapit-lapit na. 2025 ang rapture. Plus 7 years, 2032. Plus 1,000 years, 3022. So 3022, end of the world. O, tagal pa. Di ba? Ang madali na yung rapture. Ang matagal yung end of the world. Huwag natin hintayin yung end of the world. Ang tagal dun eh. Ang hintayin natin yung rapture. Bakit mabilis na yun eh. Isang kisang mata na lang mga kapatid. Baka nagugutom na kayo. Ayun na.